Okay, isang pagbati po ng kapayapaan sa ating lahat at assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So nandito tayo ngayon sa mga kamaster, no, sa Tondo, Manila. So dire-diretso na ho tayo, no. Meron po tayo ditong air refrigerator na tatak ay Panasonic. Okay? So kanyang board ay green board. Ito po ay modelo. Okay, so ito po ay patungkol doon sa mga customer, no, na kapag kayo ay halimbawa nagpapagawa ng refrigerator sa ating mga kababayan na technician, so kailangan padaanin nyo po muna sa ganitong uri ng proseso, yung tinatawag na all check analysis. Okay? Tama sabi mo. Pag sinabing all check analysis, kailangan i-check natin yung kondisyon ng langis sa compressor kung ito nga ba talaga ay sumusuka na. Kasi kapag sumusuka na ng langis ang ating compressor, pakiusap, may problema na ho yung ating mechanical ng compressor. Pero minsan, may mga customer na, sige ka master, okay na yan, bahala na si Batman, tuloy mo lang, sige. So basta ang mahalaga dito, na all check analysis natin yung compressor. Pero sa pagkakataong ito, higit pa ho sa langis ang lumalabas sa compressor na ito, mga kamaster. Ito pa ay gumagana na, mga kamaster, no? Yan, oh. Oh no! So, kamaster, bakit mayroong itim? Mayroong itim na kasama yung langis. Ibig sabihin, mga kamaster, kapag kaho ganyan, isa lang ho ang ibig sabihin yan. Pinasok na ho ito ng tubig. Ayan o, ito. Ayan o. Diba? Yung tubig, kapag humalo ho sa langis, magiging itim po yung ating langis. Okay? So, itong itim na yan, itong itim na ito po yung contamination. Ayan o. Ito ho yung friction, no, na create ng ating piston. Kaya umiitim ho yung ating langis kasi nga po nahaluan na po ito ng tubig, mga kamaster. Paalala mga kamaster, no, kapag halimbawa ganito na ang sitwasyon, no, ganito na ang sitwasyon ng inyong refrigerator, pakiusap sa mga customer, huwag nyo na hong ipatuloy sa inyong mga technician yung pagre-reprocess, mga kamaster, kasi hindi po ito tatagal. Promise po yan, tagaan nyo yan sa kapitbahay nyong chismosa. Okay, so meron po tayo itong malinis na papel ulit, ilalagay ho natin dito. Kasi may mga vlog na ho ako nito, no, yung papel ho ang papatunay, yung papel nito ang magbibigay sa atin ng lead kung ano nga ba ang kondisyon ng ating compressor internal, mga kamaster. Ito po, oh. Okay, so nakikita nyo na mga kamaster, no? Nakikita naman natin kung gaano na kakontaminado itong ating refrigerator, mga kamaster, no? Yung ating compressor. At paalala sa mga minamahal kong technician at mga customer na kapag halimbawa, no, sa mga technician muna tayo, daanin nyo po muna sa ganitong uri ng diagnosis yung ating compressor bago ho kayo mag-reprocess, mga kamaster. Mag-oil check analysis po muna tayo. Tama sabi mo. Kasi nga po, kung halimbawa nag-reprocess na kayo,
at binacuum nyo lang, hindi kayo nag-flushing, o di naman kaya halimbawa nag-flushing naman kayo, may plano ho kayo mag-flushing, pero nakita nyo na ganito nakakontaminado yung ating refrigerator, yung ating compressor, pakiusap, huwag nyo na hong ituloy. Okay? Kasi nga po, sa ganitong uri ng dumi, ayan, hindi na ho ito tatagal mga kamaster. Kasi nga po, pinasok na ho ito ng tubig. Kasi 'di ba si Bagyong Krising, si Dante at yung isa pa, si Emong, ayan, siyempre, nandito ho tayo sa Tondo. Ano bang inaasa natin sa Tondo? Siyempre, binabaha ho dito. Kaya mangyayari ho dyan, posibleng mayroon na ho itong internal leak, no, sa ating sa ating tubo, at nangyari ho, pinasok ho ito ng tubig na siyang nagiging sanhi, no, kung bakit ho nagkaganito ang kulay ng langis mga kamaster. Itong itim na yan po yung friction ng ating piston sa ating compressor mga kamaster. So, yung langis, nahaluan ng tubig. So, mangyayari dyan, ayan, lumulutang-lutang ngayon yung tubig sa langis, at yung langis, magiging acid po yun na siya namang masisira sa ating compressor mga kamaster. Okay? So, paalala sa mga customer natin, mga manay, mga manuy, yan. Bago ho kayo magpa-repair o magpa-reprocess o magpakarga ng freon, no? Kailangan kayo mismo customer, padaanin nyo po muna, pagsabihan yung technician, bossing, baka naman pwedeng mag-oil check analysis ka as per ka-master request. Kasi para malaman natin kung ang compressor natin ay kontaminado na nga ba ng langis at ng dumi. Kasi kung halimbawa, langis lang ang lumalabas dito at sumusuka na ng langis talaga, dire-diretso ang suka ng langis, kagaya nito, hindi na po talaga natin tinutuluyan. At ang malala pa dito, hindi lang langis ang sumusuka, pati dumi mga kamaster. Kaya malinaw, malinaw sa tubig kanal na yung langis nga, kapag sumusuka ng langis, hindi na tinutuloy, how much more pa itong dumi na galing sa compressor mga kamaster. Ibig sabihin, kontaminado na ho ito ng dumi mga kamaster. Ang tanong, kaya master, pwede namang i-flushing yan? Tama po, pwede ho nating i-flushing, pero ang problema ho dito, yung dumi ho na nanggagaling po sa system, yung dumi na nagse-circulate throughout the system ay galing po sa compressor. So useless. Okay? Yung source ng dumi ay galing ho sa compressor. So ang solusyon dito, papalitan natin ng compressor. Ang mahal po nun. Hindi po naman sira ang compressor pero kontaminado na. Ang solusyon dito, pwedeng palitan ng compressor, at the same time, i-deep flushing po natin. Sa ganyang pagkakataon, titino ho yung ating system, pero hindi na ho tayo aabot sa ganyang tagpo kasi nga po, may kamahalan na ho ang gagasusin ng ating minamahal na customer kapag kaganyan pa ang ating gagawin. May solusyon naman kagaya ng sinabi ko, pero paalala sa mga minamahal na customer, kapag kayo magpapakarga ng freon, kailangan padaanin nyo po muna sa oil check analysis kasi nga po doon natin malalaman kung anong kondisyon ng compressor internal mga kamaster. Kasi ang kondisyon ng compressor internal, lalabas po yan sa oil check analysis. Tama sabi mo. So wala namang daya. Kumaga ang ebidensya ay nagsasalita sa pamamagitan ng ating isinasagawang oil check analysis mga kamaster. Okay. So sana nakatulong itong munting video at kaalaman na ating ibinahagi sa ating mga kababayan na technician at mga customer na kapag halimbawa kayo ay sa mga technician, kung kayo ay magre-reprocess, mag-oil check analysis po muna tayo para hindi ho tayo pabalik-balik, para walang back job mga kamaster. Kasi kung habol lang naman natin pera, madali lang naman kargahan to, then uwi. Then pagkalipas ng ilang linggo, araw, tatawag yung customer, hindi na lumalamig kasi nga po hindi ho tayo dumaan sa tamang proseso. At sa mga customer naman, bago ho kayo mag-decide na magpakarga ng freon, magpa-oil check o refrigerant, magpa-oil check analysis po muna kayo para nalalaman nyo na na okay ang kondisyon ng ating compressor. Kung halimbawa man, kukuha tayo ulit ng papel. Kailangan kasi clear ho yung clear ho yung ating tawag dito, yung ating compressor. Yan. Kapag halimbawa, itinapat mo dun sa liquid line, ibig sabihin kapag walang langis na dumi na napupunta dito at hindi sumusuka ng langis, good. Pwede nyo huyang ituloy. Ibig sabihin, hindi po sira yung ating flapper valve. Ibig sabihin, wala pa hong leak yung ating flapper valve. Ibig sabihin, kapag tinapat nyo yan dito at walang anumang langis na napupunta dito, ibig sabihin, mahusay at maganda pa yung ating compressor. Intact pa ho yung ating valvula sa ating
discharge compressor ng compressor mga kamaster. Pero pagka ganito, kung mapapansin mo, kontaminado na ho ito ng tubig mga kamaster. At sabi ko nga, kapag ganito naging sitwasyon at nakita nyo mismo, mga technician, mga mahal na manuy-manay at mga customer, na kapag ganito nakita nyo, huwag nyo na hong ituloy iyan. Pakiusap kasi pabalik-balik na lamang ho tayo dyan. Iba? Pabalik-balik sila. Mga kamaster, ang tanong, anong solusyon? Sabi ko nga, pwedeng palitan ng compressor, no? Then mag-deflashing tayo, then tapos ang usapan. Kamaster, pwede namang i-change oil yan? Oo, tama, pwedeng i-change oil yan. Pero, yung remnant na tinatawag, yung remnant o yung nalabi na dumi, sa tingin mo, mailalabas? Hindi. Meron pa rin siyang matitirang dumi dyan na siya na namang magpapasira sa ating pagpapalamig ng ating refrigerator mga kamaster. Magiging hilaw na naman yung yellow. Okay? Kaya, sad to say, ang sabi ko nga sa inyo, kapag ganitong sitwasyon, huwag nyo na hong ipatuloy ang pagpapakarga ng freon o refrigerant sa inyong system mga kamaster. At paalala sa mga technician, pagka ganito, huwag nyo na rin hong ituloy. At least nagkakaintindihan kayong dalawa ng customer para para maging malinaw sa customer na, ma'am, pag tinuloy pa na ho natin to, gagastos lang ho kayo sa akin. Kasi nga, kontaminado na ito ng tubig ang ating compressor mga kamaster. Tingnan mo naman kung gaano ka dumi yung ating compressor mga kamaster. Okay, basta paalala, pagka ganito kadumi, huwag nyo nang ituloy para wala tayong back job. Okay, so maraming salamat po sa inyong lahat at magandang hapon po.